From the youth sector, we would like to hear from Ms. Drisa Lininding. Ginoo po, Senador. Oh, Mr. Te. there you are. Yes. Magandang tanghali po, Ginoong Marcos. Kami po ay nagpapasalamat at kami ay naunlakan na makapagsalita sa public hearing na ito. Nakita niyo naman siguro kaninang umaga na isa ito sa pinakamalaki na public hearing dito sa usaping Bangsamoro Biciclo. Ito na ang pinakamalaking public hearing na ako'y nakilahok. Palakpakan palakpak. Yes. Yun lamang pinapakita kung gaano ka-importante ang ating ginagawa. Libo-libo po ang hindi nakapasok kanina, kaya gusto ko pong bigyan ng boses ang kanilang panawagan na ipakita at iparating sa inyong committee ang kanilang buong suporta sa Bangsamoro Biciclo at ang kanilang panawagan na agarang pagpasa sa Bangsamoro Biciclo. Pero ito pong aming concern, ito po ay patungkol sa usaping Lake Lanao. Nakapunta na po kayo dito ilang beses na at nakita nyo naman kung gaano po kaganda ang Lake Lanao. Ito po ay ginagamit ng 6 na hydroelectric plants ng National Power Corporation, kung saan po kumikita ang ating gobyerno ng bilyon-bilyon na pera dahil po sa mura na renewable energy. Alam niyo po ito, sa usaping Bangsamoro Biciclo, simula pa po nung negotiation, ang isa po, masasabi ko po na pinakamainit dahil ako po ay sumusubaybay na issue sa negotiation na ito ay ang issue ng Lake Lanao. Ito po ay dahil iba-iba po ang pagtingin sa aspeto ng Lake Lanao. Yung iba po, tinitingnan nila ang Lake Lanao na kasama sa teritoryo ng Bangsamoro bilang inland waters. Pangalawa po, tinitingnan ng iba ang Lake Lanao na isang likas na yaman o natural resource. Pangatlo po, Ginoong Senador, ito po ay isang energy resource kung saan ito po ay pinagmumulan ng kurente. Ito rin po ang isa sa malaking dahilan kung bakit lumaki po ang ekonomiya ng Mindanao, ang aming mga kalapit lugar, Davao City, Zamboanga City, Cagayan de Oro City. Dahil po yan sa murang kurente na na-generate po dahil po sa aming Lake Lanao. Pero, Ginoong Senador, kung hindi niyo po alam, ang Lanao del Sur po, noong 2012 na survey po ito, ang pinakamahirap na probinsya. Kami po ang may pinakamataas na poverty incident, hindi lang po sa Mindanao, kundi po sa buong Pilipinas. Dahil isa po sa nakikita namin na rason ay dahil hindi namin napapakinabangan ang aming pinakamalaking yaman na ang Lake Lanao. Ito po ay hindi lang usaping Bangsamoro Biciclo. Pwede rin po itong tingnan sa usaping Republic Act 7160, yung Local Government Code. Sa batas po na ginawa noong 1991 yung Local Government Code, maliwanag po sa National Wealth Share, Sections 290 at 291, na ang host community kung saan nandun ang energy resource ay dapat nakakakuha ng 40%. Gusto ko mong iparating sa iyo, Ginoong Senator, sa kasalukuyan po, ang Lanao del Sur, Marawi City at ang mga munisipyo nandito ay nakakatanggap po ng less than half of 1%. Isa pong dahilan dyan, Mr. Senator, ay yung mga conflicting memorandum na pinapalabas ng DOE. Maliwanag po sa 98-1 na ang energy resource na tinutukoy sa hydroelectric plants ay ang Lake Lanao. Kung nasaan ang Lake Lanao, yun ang makakatanggap ng local share or host, yung share ng host community. For several decades, pinaglalaban po ito ng mga Maranao pero hindi po kami nabibigyan ng pagkakataon.
Kahit ngayon sa Maynila, pinag-usapan ng NIDA, MINDA, sila Congressman Lobregat ng Liklanaw, pero hindi po kami tinatanong na mga Maranao kung ano ang gusto namin. Nakikita po namin sa batas na Republic Act 7160 na misrepresented po kami or marginalized. Ginamit po sa amin ang batas na hindi tama. Dahil malinaw po na dapat kung ano ang mas malaki sa 1% or 40%, yun ang dapat matanggap ng local host community. Pero bakit 1%, Mr. Senator? Ang NPC po ay 100% pagmamayari ng gobyerno. Lahat po ng kita niya ay diretso po sa National Treasury. Wala po siyang special discretionary fund, meaning lahat po ng kinikita nila sa 6 na hydroelectric plants ay national share or government share na dapat po makinabang ang Lanao del Sur. Mabalik po tayo dito sa Bangsamoro Biciclo kung ano po yung gusto naming idagdag. Dahil naniniwala po kami na ito ay nakaligtaan lang. Kami po, tinitingnan namin ang Lake Lanao bilang isang energy resource. Isa po sa gusto naming idagdag, Mr. Senator, for Article 12, Section 32 of the BBL draft, na pwede po itong idagdag as paragraph D. Unang-una po ay to include energy resource as one classification ng Lake Lanao and which revenue is to be shared equitably. Bilang suporta din doon ay magkaroon ng 50-50 sharing on the total government share net income taxes, lahat po ng kikitain ng gobyerno from the revenue generated by power generations utilizing Lake Lanao. Hindi po yung itatayo, yung mga nag-utilize po sa Lake Lanao ng 6 na hydraulic plants, konektado po or hindi konektado sa NGCP, dapat po 50-50 ang sharing. Pangatlo po, para po ito ay hindi mapunta sa suspicion at doubt ng karamihan, gusto rin po namin na magkaroon ng special provision sa Bangsamoro Biciclo ng Lake Lanao Development Agency or Authority na pwede pong under ito sa Bangsamoro Government kung saan sila po ang magmamanage at responsible sa protection ng Lake Lanao at kung po pwede, sila rin po ang magmamanage sa revenues generated from the utilization of Lake Lanao as energy resource. Kaya kami po ay nananawagan na sana po dito po sa usaping kapayapaan, Mr. Senator, ay lahat po tayo inclusive. Gusto ko lang po linawin dahil marami pa pong hindi nakakaintindi. Sa Bangsamoro Biciclo po, mayroong tinatawag na Bangsamoro Territorial Waters. Pasok po dyan ang Sulu Sea. Yan po sa island provinces. Inland waters, pasok po dyan ang Lake Lanao at saka Ligwasan Mars. Ang Sulu Sea po ay napag-alaman na malaki po ang kanilang oil reserve. Ang Ligwasan Mars po, napag-alaman din ayon sa mga nag-aral na mayaman sa natural gas. Ang Lake Lanao, hindi na po ito dapat mapag-alaman dahil alam na po ito ay mayaman sa power generation na kinikita mula sa hydroelectric plants. Pero sa Bangsamoro Biciclo, Article 12, Section 32, nandun po yung oil ng Sulu Sea. Nandun po yung natural gas ng Ligwasan Mars. Pero ang tanong po namin, nasaan yung hydroelectric plants ng Lake Lanao na dapat din masama dito pag-usapan biglang isa sa paghahatian ng Bangsamoro at saka ng central government. Muli po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you po, Mr. Senator. Maraming salamat, Mr. Lininding, din sa